Sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Kahit gaano mo man ito itago ay lalabas at lalabas pa rin ito. Ngunit kung paano kung ang itinuring mong kaibigan ay may lihim pala na tinatago sa'yo? Kaya mo pa ba siyang kaibiganin at patawarin? Magandang araw, Sir Eric. Ako nga pala si Julie. At ang aking pong ibabahagi sa inyo na kwento ay tungkol sa pamilyang takot sa walis tingting. Nangyari ito noong ako ay high school pa lamang. At ngayon ako ay may sarili ng pamilya. At hindi ko inaasahan ang aking nalaman tungkol sa kanilang pamilya. Nagsimula ang lahat ng may bagong pamilya ang lumipat sa aming baryo. Ito ay ang pamilya Salazar. 4 lamang sila sa pamilya at mayroon din itong anak na babae. Si Angelica, ang anak na babae nila, ay naging kaklase ko at sa huli ay hindi maiwasan na mapalapit sa kanya. Ngunit hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit madalas silang iwasan ng mga tao. Kahit nga ang aking mga magulang ay pinapaiwas ako kay Angelica. Ngunit hindi ko naman sila magawang sundin dahil naawa rin ako sa kanya dahil wala siyang masyadong kaibigan. Nalaman ko na lang kaya pala siya iniiwasan ay may kumakalat kasi na kwento na sila daw ay mga aswang. Nang marinig ko nga ito ay nakaramdam din ako ng takot. Pero mas nanaigang awa ko para kay Angelica. Palagi ko na lang kasi itong nakikita na umiiyak dahil nabubuli ng aming mga kaklase. Dahil bata pa nga kami ng mga oras na yon, ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Tahimik lang na babae si Angelica at madalas na hindi tumitingin ng diretso sa mata. Subalit nakikita ko naman na sa kanyang kilos ang kabutihan. Kaya hindi naman ako nagdalawang isip na kaibiganin siya at ipagtanggol sa ibang tao. Dahil nga sa pagtatanggol ko sa kanya ay hindi ko maiwasan na madamay rin ako sa pangbubuli ng aming mga kaklase. Hindi ko naman na pinansin ang mga ito dahil mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan namin ni Angelica. Ngayon na nga lang rin ako nagkaroon ng tunay na kaibigan dahil sa pagiging mahiyain ko. Hindi rin naman ako naniniwala na aswang ito dahil palagi niya namang tinatanggi ito. Wala rin naman akong pakialam kung aswang talaga siya dahil alam ko na gusto niya lang din na makapag-aral ng maayos. Isang beses ko palang nakikita ang mga magulang ni Angelica at masasabi ko na magkapareho sila ng ugali. Pareho silang mga tahimik lamang at hindi makatingin ng diretso sa mata. Noong una ay naisip ko na baka ganito lamang sila talaga o sobrang mahiyain lang nila. Ngunit hindi naman mahalaga sa akin ang kanilang pagiging mahiyain dahil maganda naman ang pakikitungo nila sa akin. Ngunit hindi ko naman maintindihan ng mga tao sa aming baryo dahil parang hindi nila matanggap ang pamilya Salazar kung bubuksan lang sana nila ang kanilang puso at isip ay makikilala nila na mabait ang mga Salazar. Ngunit hindi ko maiwasan na may mapansin din na kakaiba kay Angelica. Habang tumatagal ko kasi itong nakakasama ay mas nakikilala ko na ito. Sa tuwing may makakaaway kasi ito ay mababalitaan na lamang namin na nagkaroon ng sakit ang mga ito. Naisip ko na baka nagkataon lang ito dahil mukha namang walang kinalaman si Angelica doon. Habang mas nagiging malapit ako kay Angelica, ay paunti-unti namang lumalayo ang loob ko sa aking mga magulang. Pinipilit kasi nila ako na lumayo kay Angelica. Pilit ko rin namang pinapaliwanag sa kanila na ito lang ang nag-iisa kong kaibigan at napakabuti nito. Ngunit tila hindi talaga nila magagawang magustuhan si Angelica. Ilang beses ko ang ipinagtanggol ito sa aking mga magulang kaya madalas kaming mag-away. Pero wala naman silang magawa kundi magalit na lang dahil hindi talaga ako lumayo kay Angelica. Nang mga panahon na yun ay sobrang tigas talaga ng aking ulo. Siguro dahil ganitong mga edad ay talagang nagsisimula pa lang na maging matigas ang ulo. Dahil na rin sa iba't ibang pagbabago na nangyayari. Naalala ko pa noong pangalawang beses ko na nakita ang mga magulang ni Angelica.
Bigla na lang kasi nila akong inimbitahan sa kanilang bahay na maghapunan. Tumakas lang nga ako noon sa aming bahay dahil sigurado naman na ako na hindi ako papayagan nila mama at papa na magtungo sa kanilang bahay, lalo na at gabi. Sobrang saya ko pa nga noon dahil ito lang ang unang beses na makakapunta ako sa bahay nila Angelica. Bukod kasi sa akin ay wala nang iba pang kaibigan ng kanilang pamilya at madalas lang na nakasara ang kanilang pinto. Kaya siguro hindi maiwasan ng mga tao sa amin na mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa pamilya ni Angelica. Dumaan nga lang ako sa bintana ng aking kwarto upang makapunta sa bahay nila Angelica. Napalingon-lingon pa nga ako sa paligid bago pumasok sa kanilang bahay. Ngunit lingid sa aking kaalaman ay may nakakita pala sa akin na aming kapitbahay na pumasok sa bahay nila Angelica. At agad na sinabi ito sa aking mga magulang. Tuwang-tuwa pa naman ako dahil kakaiba ang bahay nila Angelica. Parang makaluma ang kanilang mga gamit. Ngunit napatingin ako sa dami ng pagkain na kanilang inihanda at parang puro luto sa lamang loob. Napangiwi naman ako dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa mga lamang loob. Ngunit hindi ko na lang pinakita ang pagkadismaya ko sa kanilang mga inihandang pagkain. Napalingon-lingon naman ako sa paligid. Ngunit wala man lang akong nakitang miski isang walis tingting. Napailing na lang ako dahil sa bahay namin ay halos may 3 walis tingting. Ang iba rin naming mga kapitbahay ay may mga walis tingting sa kanilang mga bahay. Nakakapagtaka lamang. Tanging ang bahay lang nila Angelica ang pinakakakaiba. Ngunit hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Ang mahalaga ay inimbitahan nila ako sa kanilang bahay. Napansin ko rin na kakaiba ang ngiti sa mga labi ng kanyang mga magulang, habang si Angelica naman ay nananatiling hindi kumikibo. Agad naman nila akong niyaya na kumain ng kanilang mga hinanda. Ewan ko ba pero parang nakaramdam ako ng kaunting kaba. Napansin ko lang din na parang inaabangan ako ng mga magulang ni Angelica na kumain ng kanilang mga inihandang pagkain. Napakunot na lang ang noo ko at nakaramdam naman ako ng hiya. Nakakahiya naman kasi kung hindi ako kakain ng kanilang inihanda, lalo na at pinaghirapan nila itong lutuin. Nang lumingon naman ako kay Angelica ay parang nalulungkot ito at hindi ko naman alam kung bakit. Agad naman na akong sumandok ng ulam at isusubo ko na sana ito nang bigla kaming makarinig ng malakas na katok. Para namang nabuhayan si Angelica nang hindi nakatingin ng kanyang mga magulang at tinabig nito ang aking kamay. Napatingin na lang ako sa kanya at nakita ko na lang siya na umiling. Ibig sabihin ba na ayaw niyang ipakain sa akin ang luto ng kanyang mga magulang? Nang mga oras na yon ay sobrang naguguluhan ako dahil kakaiba ang kinikilos ni Angelica. Ang kanyang mga magulang naman ay natataranta na. Parang hindi alam ang gagawin. Patuloy pa rin namin na naririnig ang malakas na katok mula sa pintuan. Ngunit tila hindi nila balak na pagbuksan ng taong kumakatok. Nagkakagulo na rin sila sa loob at pilit nila sa akin na pinapakain ng mga putahe ngunit napatingin ako kay Angelica na tila pinipigilan ako. Ang mga sunod-sunod na katok ay hindi tumigil at kasabay nun ay narinig ko rin ang malakas na boses ng aking ina. Rinig na rinig ko ang kanyang galit base sa tono ng kanyang boses. Nanlaki naman ang aking mga mata at nagmamadali na tumayo at tumakbo patungo sa pinto. Agad ko naman binuksan ang pinto at nagulat ako nang sumalubong sa akin si Mama. Galit na galit ang mukha nito at may kasama pang mga tanod ng barangay. May mga dala rin silang mga itak at sulo na may apoy. Hindi ko naman lalong maintindihan ang nangyayari dahil sobrang taas ng tensyon ng aking paligid. Hindi ko tuloy maiwasan na matakot dahil ngayon ko lang nakita si Mama na ganitong magalit. Dahan-dahan naman akong napalingon sa pamilya ni Angelica. Bakas naman sa kanila ang takot subalit mababakas din sa kanilang mukha ang galit. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam ang aking gagawin. Sobrang takot din ang nararamdaman ko sa maaaring mangyari. Kung nagpaalam lang sana ako nang maayos ay baka hindi nangyari ang ganito.
Nahihiya ako sa pamilya Salazar na malugod akong tinanggap sa kanilang bahay. Tapos susugod na lang si mama at may mga kasama pang tanod. Nagmukha tuloy na nais nilang salakayin ang bahay ng mga Salazar. Wala naman akong magawa kundi tumingin na lang kay Angelica at humingi ng tawad habang kinakaladkad naman ako ni mama pa uwi. Nakita ko naman nang humiti si Angelica at humingi din ng tawad. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ito humihingi ng tawad dahil kung tutuusin nga kami, dapat ang humingi ng tawad sa kanila dahil sa ginawa ni mama na panggugulo. Pagka-uwi namin ay sinalubong agad ako ng sermon ni mama. Nagmamadali rin itong kinuha ang aming walis tingting at nilagay ng nakabaliktad sa gilid ng aming pinto. Sobrang gulong-gulo na ako sa mga ikinikilos ng mga tao sa aking paligid. At ni isa man sa kanila ay walang nagpaliwanag kung ano talaga ang nangyayari. Noong gabi na yun ay sobrang aligaga ng mga tao sa loob ng aming bahay. Ilang beses ko pa nga sila na nakita na sumisilip sa bintana na animoy may binabantayan. Hindi ko naman din makalimutan ang nangyari sa bahay nila Angelica. Hindi ko rin alam kung bakit parang pinigilan niya akong kainin ang mga putahe na niluto ng kanyang mga magulang. Sobrang sakit na rin talaga ng ulo ko dahil sa mga nangyayari. Nahihilo na rin ako kila mama na pabalik-balik sa bintana upang sumilip. Napakunot na lang ang aking noo dahil hindi rin naman nila ako kinakausap na parang wala ako sa sala. Alam ko naman na nagagalit sila sa aking ginawa pero sana naman ay pinaliwanag nila sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Nagmukha lang kasi akong tanga na nakatingin sa kanila na hindi alam ang gagawin. Hindi na nga ako nakatiis pa at pinigilan ko si mama sa paglalakad. Kitang-kita naman sa mukha niya ang inis at tinabig ang kamay ko. Bahagya namang kumirot ang aking puso. Alam ko naman din na galit pa si mama sa akin kaya ganito na lang din ang naging reaksyon nito. Napasilip na naman ito sa bintana at hindi pa rin mapakali. Mariin ko na lang na ipinikit ang aking mga mata para maiwasan na ang pagtingin kay mama. Nagulat na nga lang ako nang bigla akong nakaramdam ng paghampas ni mama sa aking balikat. Naidilat ko na lang ang aking mata at nakita ko na umiiyak na lang ito. Para namang kinurot ang aking puso dahil bihira ko lang na makita na umiiyak si mama. Siraulo ka talagang bata ka. Pinag-alala mo ko. Akala ko ay may nangyari na sa iyong masama. Hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-iingat ka sa mga taong yon? Ang bilis-bilis mong magtiwala. May hindi mo nga sila kilala pa ng lubusan. Sunod-sunod na saad ni mama. Nakonsensya naman ako sa ginawa ko na pagtakas. Hindi ko naman akalain na ganito pala ang nararamdaman ni mama. Hindi ko alam na sobra pala siyang nag-aalala sa akin. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng saya kahit paulit-ulit akong hinahampas ni mama sa aking balikat. Nakakatuwa lang dahil nag-aalala siya sa akin ng lubusan. Ilang sandali lang din ay tumigil na ito sa paghampas sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sobrang nagulat nga ako dahil hindi naman kami madalas na maging sweet ni mama. Sobrang mahiyain din kasi ako kahit nasa bahay. Habang magkayakap kami ni mama, ay bigla na lang natumba ang walis tingting ng walang dahilan. Agad naman napabitaw sa akin si mama at agad na kinuha ang garapon ng asin. Nagsalubong na lang ang dalawa kong kilay dahil sa pagtataka. Noong araw na yun ay sobrang haba ng gabi dahil sa dami ng nangyari. Kinabukasan nga ng umaga ay maaga akong nagising upang magtungo na sa school. Paglabas ko ng aming bahay ay kapansin-pansin na ang nakabaliktad na walis tingting sa labas ng aming pinto. Nang lumingon naman ako sa paligid ay nagulat na lang ako dahil halos lahat ng bahay sa aming baryo ay may mga walis tingting na rin sa kanilang mga bahay. Hindi ko naman alam kung bakit tila bigla na lang silang naglagay ng mga ito. Noong umalis naman ako sa bahay ay mahimbing pa ang tulog ni mama, kaya hindi ko na ito ginising pa. Ayaw ko na kasi na magkagulo pa ang pamilya namin nila Angelica. Nagdiretso naman na ako sa aming school subalit hindi ko pa nakikita si Angelica.
Madalas kasi na mas maaga pa itong pumapasok kaysa sa akin. Kaya nga inagahan ko ang pasok ngayon para siya ay aking makausap at makahingi ako ng tawad sa nangyari kagabi. Ngunit halos ilang minuto na lang bago pa magsimula ang klase ay patuloy pa rin na bakante ang kanyang upuan. Hindi ko alam pero nag-alala ako para sa kanya at tuluyan na ngang hindi pumasok si Angelica sa school. Siguro ay masama lang ang kanyang pakiramdam kaya siya ay lumiban sa aming klase. Hindi ko naman maiwasan na marinig ang mga komento ng aming kaklase tungkol sa pagliban ni Angelica. Napabuntong hininga na lang ako at walang nagawa kundi pakinggan lang ang kanilang usapan. Ayoko na muna kasi napatulan ng mga ito dahil wala ako sa mood na makipagtalo sa kanila. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala para sa aking kaibigan. Kapansin-pansin kasi kagabi pa na parang may mali kay Angelica. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip. Ang mga kaklase naman namin ay halata ang saya dahil wala si Angelica sa aming classroom. Ang iba pa nga ay nagsabi na baka takot lang daw lumabas si Angelica dahil sa dami ng walis tingting sa paligid. Base sa aking narinig sa aking mga kaklase, ang walis tingting daw ay mabisang pangontra sa mga aswang. Napailing na lang ako at hindi makapaniwala na hindi pa rin sila tumitigil sa pagpilit na isang aswang si Angelica. At mas lalo akong hindi makapaniwala na ang walis tingting ay pangontra sa mga aswang. Bigla ko namang naalala na kahit isang walis tingting ay wala akong nakita sa kanilang bahay. Hindi ko naman maiwasan na bahagyang magduda. Paano na lang talaga kung totoong aswang si Angelica? Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman o gagawin. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o tatanggapin ko pa rin siya bilang kaibigan. Naisip ko na kahit aswang man si Angelica ay hindi magbabago ang tingin at turing ko dito. Kahit magkaiba man kami ay naging mabuti pa rin siyang kaibigan. Kung totoo man na aswang siya ay mas gusto ko pa rin na sa kanya mismo na manggaling. Hindi ako basta-basta maniniwala hanggat hindi ko nakikita o hanggat hindi niya sinasabi. Naniniwala ako na kahit aswang ay may naiiwan pa rin na kabutihan sa kanilang puso. Ang kailangan lang ay may gumabay sa kanila. Sabi nga na habang nabubuhay pa ay may pag-asa pa rin na magbago. Bago naman ako umuwi sa aming bahay ay naisipan ko na dalawin si Angelica. Napailing na nga lang ako dahil ang dami nang nagkalat na nagtitinda ng walis tingting sa aming baryo. Napatigil na nga lang ako at naisipan ko na bumili ng walis tingting para kila Angelica. Nais ko kasi sila na tulungan na patunayan na mali ang iniisip ng mga tao sa kanila. Bumili lang ako ng isang piraso para ito rin ay kanilang magamit sa kanilang bahay. Nahihiya rin kasi ako na magpakita sa mga magulang ni Angelica na walang dala. Sana ay matuwa sila sa aking dalang walis tingting. Habang naglalakad ako papunta kila Angelica ay hindi ko maiwasan na mapangiti. Umitas na rin ako ng bulaklak para ibigay dito. Kung sakaling siya nga ay may sakit. Gustong gusto ko talaga na magkaroon ng kapatid na babae at masayang masaya ako na nakilala ko si Angelica. Hindi ko naman nakalain na sa sandaling panahon lang ay mas magiging malapit kami sa isa't isa. Kahit ayaw man sa kanya ng aking mga magulang ay alam ko na dadating din ang panahon na matatanggap nila si Angelica. Balak ko nga rin na ipahiram sa kanya ang aking mga lecture para hindi ito mahuli sa klase. Hindi ko nga maiwasan na ma-excite na makausap at makita ito. Sobrang nakakatakot kasi kapag wala ito sa klase, lalo na simula naging kaibigan ko si Angelica ay nilayuan na rin ako ng aking mga kaklase. Wala naman na akong magagawa kung sarado talaga ang kanilang mga mata. Basta ako ay nakikita ko ang kabutihan ng puso ni Angelica. Ilang beses ko na kasi nakitang sinubukang tumulong ni Angelica sa ibang tao. Pero palagi na lang siyang pinagtutulakang palayo ng ibang tao. Sa tuwing nakikita ko itong pinagtutulungan ay hindi ko maiwasan na maawa sa kanya. Kitang-kita kasi sa kanyang mga mata ang lungkot. Masayang masaya naman ako habang bitbit ang bulaklak, walis tingting at ang aking notebook. Ilang sandali nga lang din ay natanaw ko na ang kanilang bahay.
Napalingon-lingon nga ako sa paligid dahil baka may makakita na naman sa akin at isumbong ako kay mama. Nang masiguro ko naman na walang tao ay mabilis akong lumapit sa pinto ng bahay nila Angelica. Agad naman akong kumatok subalit tila walang nakakarinig sa akin. Napakunot na lang ang noo ko at nilakasan ng kaunti ang aking pagkatok. Ilang sandali lang at bumukas na ang pinto at sinalubong ako ni Angelica. Nanlaki naman ang mga mata nito nang makita ako at napansin ko na nakatitig lang nitong mabuti sa walis tingting na aking dala. Napansin ko rin ang panginginig ng kanyang katawan na para siyang natatakot. Lalapitan ko pa sana siya, ngunit sinigawan ako ni Angelica na lumayo daw ako sa kanya. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ganito na lang ang kanyang reaksyon. Naisip ko tuloy na baka nagagalit pa rin ito sa akin dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot. Kaya siguro ito lumiban sa klase upang maiwasan akong makita. Hindi pa rin naman niya sinasara ang pinto at parang takot na takot siyang lumapit. Lumingon naman ako sa aking likuran ngunit wala namang ibang tao. Hindi ko tuloy alam kung ano ang kanyang ikinakatakot. Ilang sandali lang kaming nananatiling ganoon hanggang lumabas na ang kanyang pamilya. Nagulat na lang din ako dahil parehas lang ang kanilang naging reaksyon nang makita ako. Siguro nga ay galit na sa akin ng pamilya Salazar. Inilapag ko naman sa harap ng pinto nila ang walis tingting at mas lalo pa silang natakot. Nagsalubong naman ang aking kilay nang mapagtanto ko na sa walis tingting pala sila natatakot. Nang mga oras na yon ay alam ko na may tinatago sa akin ang nag-iisa kong kaibigan. Hindi ko na maitatanggi na ang kanilang pamilya ay takot sa walis tingting, base pa lang sa kanilang reaksyon. Sinubukan ko pang ilapit sa kanila ang walis tingting ngunit mabilis silang lumalayo. At doon nga ay nakumpirma ko na totoo pala ang sinasabi ng marami, na sila ay mga aswang. Hindi ko naman maiwasan na matakot ngunit nanaig sa akin ang pagtatampo sa aking kaibigan. Napailing na lang ako at napatitig na lang sa mata ni Angelica bago tuluyang umalis. Hindi ko maiwasan na magalit dahil bakit hindi niya magawang magtiwala sa akin na sabihin ang katotohanan. Nasa kwarto lang ako at nakasimangot na nakatitig sa walis tingting. Naiinis ko naman itong sinipa dahil hindi ko inaasahan na totoo pala ang mga sinasabi ng marami. Subalit hindi rin naman ako nagsisisi na ipinagtanggol ko siya sa ibang tao. Dahil sa huli, anumang uri siya ay mananatili pa rin na siya ay aking kaibigan. Kahit hindi niya magawang sabihin sa akin ang totoo ay hindi pa rin mawawala ang pag-aalala ko para sa kanya. Hindi ko lubos maisip na may kaibigan pala ako na aswang. Nang makumpirma ko ang lahat, ay hindi ko maiwasan na maisip kung ano ba ang kayang gawin ng aking mga kabaryo upang mapaalis sila sa aming lugar. Napabuntong hininga na nga lang ako at hindi ko na alam pa ang dapat kong gagawin. Napahiga na lang ako sa aking kama at napatitig na lang sa kisame. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong dinalaw ng antok. Nagising na lang ako dahil sa lakas ng boses ni Mama. Nang tumingin nga ako sa paligid ay inabot na pala ako ng gabi sa pagtulog. Nang mapatingin nga ako sa walis tingting ay hindi ko maiwasan na maisip ang pamilya Salazar. Hindi ko na rin maiwasan na isipin na paano kung ang pamilya Salazar pala ay plano na biktimahin ng mga tao sa aming baryo. Tinapik-tapik ko na lang ang aking muka upang iwasan na mag-isip ng mga masasamang bagay. Napapailing na lang ako dahil noong una ay sinabi ko na madali ko siyang matatanggap. Ngunit ngayon ay kung ano-ano na ang aking naiisip laban sa kanila. Napailing na lang ako at nagtungo na sa kusina upang sumabay sa aking pamilya na maggabihan. Nang matapos na ako ay nagpaalam muna ako kay Mama na lalabas lang akong sandali para magpahangin. Ngunit habang naglalakad ako ay bigla na lang may humila sa akin sa damuhan. Agad naman akong nataranta at balak ko na sanang sumigaw nang marinig ko ang pamilyar na boses. Agad ko naman itong nilingon at nakita ko si Angelica na nakayuko.
Napabuntong hininga na lang ako at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko alam ang kwento sa likod ng pagiging aswang nito o kung ilan na ba ang napatay ng kanilang pamilya. Ngayon ang nakikita ko lang sa aking harap ay ang aking kaibigan na si Angelica. Hindi naman ako nakaramdam ng takot dito dahil may tiwala naman ako sa kanya na hindi niya ako sasaktan. Nais niya lang daw na makapag-usap kami at makapagpaliwanag siya. Napangiti na lang ako at napatango. Habang naglalakad naman kami ay doon siya magsimulang magkwento. Inamin niya rin sa akin na totoo silang aswang at kaya sila umalis sa dati nilang tinutuluyan ay dahil sinubukan silang saktan ng kanilang mga kapitbahay. Kaya hindi niya raw ito agad nasabi sa akin dahil natatakot daw sila na baka maulit na naman ang lahat. Ngunit sinabi niya nga na kahit anong pagsisikreto nila ay nalalaman at nalalaman ng mga tao ang kanilang lihim. Mga aswang daw sila pero kahit kailan ay hindi pa nila nagawang pumatay ng tao at tanging mga hayop lamang daw ang kanilang kinakain. Ngunit nagulat ako sa mga sunod na inamin sa akin ni Angelica. Hindi ko inaasahan na marinig ito sa kanya. Noong gabi daw na dumalaw ako sa kanilang bahay ay sinubukan ng kanyang pamilya na maging biktima ako. Ngunit hindi niya daw ako kayang saktan dahil ako lang daw ang nag-iisang tao na naging mabuti at tumanggap sa kanya. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Naghalo-halo na kasi ang aking mga emosyon dahil sa aking mga narinig. Ngunit ang alam ko lang ay hindi ko magawang magalit kay Angelica dahil wala naman siyang kasalanan at pinili niya pa rin ako na tulungan. Aaminin ko na hindi ko rin maiwasan na matakot sa kanyang gawin ng kanyang pamilya. At natatakot ako na baka madamay si Angelica sa mga maling desisyon ng kanyang pamilya na maaaring magdulot sa kanya ng kapahamakan. Nang matapos na kami na mag-usap ay nakatulala na lang ako na bumalik sa aming bahay. Nahihirapan pa rin kasi ako na intindihin ang lahat ng aking nalaman. Sobrang gulo na ng aking isipan. At mas lalo pa itong gumulo. Akala ko kapag nakapag-usap kami ni Angelica ay mas lilinaw ang lahat. Ngunit tila mas gumulo pa ang aking sitwasyon. Ayon din kay Angelica ay balak na ng kanilang pamilya na muling lumipat ng bahay. Kaya maaaring ito na ang huli naming pag-uusap at nais niyang magpasalamat sa lahat. Nakakaramdam ako ng lungkot at nakakaramdam din ako ng ginhawa. Dahil malalayo na siya sa panganib. Kilala ko kasi ang aming mga kapitbahay at lahat sila ay hindi basta-basta natatakot. Ayaw ko naman na may mangyari sa kanyang masama at nais ko lang na siya ay maging masaya. Ngunit tila nagbago ang lahat ng kanilang plano ng kanilang pamilya ay may napatay na isa naming kabaryo. Nagulat na lamang kaming lahat sa nangyari dahil sa kalaliman ng gabi ay nakarinig kami ng malakas na sigawan. Naalimpungatan nga ako at napabalikwas ng tayo sa aking higaan dahil sa malakas na sigawan na galing sa labas. Hindi ko alam pero nakaramdam ako bigla ng pag-aalala. Nagmamadali akong lumabas ng aking kwarto at nakita ko naman na natataranta na rin sila mama na lumabas ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. May isang lalaki na nakahandusay sa lupa at puno ng dugo. At higit pa rito ang nanay ni Angelica ay nasa ibabaw nito at kinakain ang lamang loob ng lalaki. Napatakip na lang ako sa aking bibig at hindi makapaniwala sa aking nakikita. Nakita ko naman na lumabas ng kanilang bahay sina Angelica at gulat na gulat din sa kanilang nasaksihan. Napalingon na lang ito sa akin at tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Hindi na ako makagalaw sa aking pwesto at nakamasid na lang sa sunod na ginawa ng aming mga kabaryo. Tumulo na lang din ang aking luha habang pinapanood ang mga sumunod na nangyari. Nakita ko na lang kasi na nagbago na lang din ng anyo ang buong pamilya ni Angelica. At doon na nga nagsimulang maging magulo ang lahat. Nagsimula nang sumugod ang mga kabaryo namin kila Angelica. Nakita ko naman nakakaiba ang lakas nila at pilit na pinoprotektahan ng kanilang ina
laban sa aming mga kabaryo. Nakatitig lang ako sa aking kaibigan na ngayon ay isa ng halimaw. Nakita ko kung paano niya magawang manakit ng tao. Parang hindi na ito ang Angelica na aking nakilala. Para na lang itong isang mabangis na hayop na kumikitil ng buhay. Akala ko ay aalis na sila para makaiwas na magkaroon ng gulo. Hindi ko tuloy maiwasan na tanungin. "Angelica, bakit?" Sigaw ko habang patuloy pa rin ang pag-agos ng aking luha. Napatigil naman ito saglit sa pakikipaglaban at napalingon sa akin. Kitang-kita ko ang pangingilid ng kanyang luha. Alam ko na mayroon pa ring kabutihan sa kanyang puso. Lalapitan ko na sana ito upang pigilan siya na manakit pa ng ibang tao, ngunit bigla akong pinigilan ni Mama. Pilit naman ako nagpumiglas, subalit marami na ang tumulong para ako ay hawakan. Hindi ko matanggap ang mga nangyayari. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat, pero nagkamali pala ako. Nagbago ang lahat dahil sa isang maling desisyon ng kanyang ina. Para namang nawalan na sila ng pagkakataon na magkaroon ng tahimik na buhay. Kahit ganito na ang anyo ni Angelica ay hindi ako nakakaramdam ng takot. Gustong-gusto ko sana siyang lapitan para pigilan pa, dahil sa huli ay maaari niya itong pagsisihan sa huli. Wala na nga akong nagawa dahil nagpatuloy na siya sa pananakit ng mga tao. Naipikit ko na nga lang ang aking mata dahil ayoko nang makita ang mga sunod pa na mangyayari. Ayokong makita kung may mangyari man na masama sa kanya. Hinila naman ako ni Mama papasok sa loob at isinarado na rin ang aming pinto. Rinig na rinig ko pa rin ang mga sigawan ng tao sa labas na parang natutuwa pa sa mga nangyayari. Agad naman akong sinabihan ni Mama na dapat noong una pa lang ay lumayo na ako kay Angelica. Hindi ko naman pinansin ang mga sinasabi nila at nakatulala na lang ako. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Hindi ko na nga rin napigilan na kurutin ang aking sarili dahil iniisip ko na sana ay isa lamang itong panaginip. Ngunit kahit na anong gawin ko ay alam ko na ito ay nangyayari at wala akong nagawa para sa aking kaibigan. Kung nakalapit lang sana ako, baka hindi pa masyadong lumala ang lahat. Kung pinilit ko lang sana siya na umalis na agad ay baka naging maayos pa ang lahat. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang hiyawan ng aming mga kapitbahay at alam ko na natapos na ang kaguluhan sa labas. Kahit gaano sila kalakas ay siguradong natulungan ng marami. Kaya maaari silang matalo. Nagmamadali namang lumabas ang aking pamilya upang makibalita sa nangyari. Ako naman ay nanatili lang na nakaupo at hindi ko nais na alamin pa ang nangyari sa pamilya Salazar. Dahil alam ko na ang kinalabasan ng nangyari dahil sa masasayang sigawan ng aming mga kabaryo. Ako lang ata ang nakakaramdam ng awa para sa pamilya Salazar. Nung una pa lang naman talaga ay wala nang ibang tumanggap sa kanilang pamilya kundi ako lamang. Kaya sigurado na nagkakasaya ang lahat na makitang patay na silang lahat. Sobrang laki ng epekto ng pagkamatay ni Angelica sa aking buhay. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang aking nag-iisang kaibigan na isa palang aswang. At palagi ko ring dinadalaw ang puntod nito at dinadalhan ito ng paborito niyang bulaklak. Hindi man naging matagal ang aming pagkakaibigan ay nanatili pa rin siya sa aking puso at hindi ko ikakahiya na ibahagi ang aming kwento. Maraming salamat po Sir Eric sa pagbabasa ng aking kwento.